Anong violation mo? Hindi ko naman po nakuha ko lang po ang ito po. Ayan yung complainant mo. Siya ba, siya ba? Hindi ko lang po, sir. Hindi ko po Magkano na ako sa itong contacts ko? Ha? Hindi ko po Kailan nalaman mo, ha? Wala po, kahit hindi ko po. Ano, nakuha ko lang. Si Karen, isang call center agent, lumapit sa bitag. Sumbong niya. Si Kuya Miguel po, nagpakilala po siya, nagkunwari po siya na co-trainee namin sa call center. Nag-training din po siya ng mga almost 2 weeks. Tapos matayo nga pong nakawin na niya yung mga gamit namin, di na po siya nagpakita. Inakala ni Karen kontento na ang suspect sa ninakaw nitong cellphone at laptop. Subalit, Akala ko po yun na po yung pinakamatinding gagawin niya, pero yung pa pong gamitin niya pa po yung pangalan ko dun sa mga pagnanakaw, mga paghingi ng pera. Wala po akong kalam-alam, kaya sobrang galit na galit po ako sa kanya. Ang ginamit po niyang pangalan sa Western Union ay Richard Aldava nga po. ang masaklap dito, madalas gamitin ng suspect ang kanyang cellphone sa panghuhut-hut ng pera sa kanyang mga kakilala. Tapos yung pinakahuli nga po, yung kaibigan ko po, ngayon po, magpapadala po siya sa akin ng pera. Sabi daw po, send daw po dun sa pangalang Richard Aldava kasi daw po busy daw po ako. Humihingi po ako ngayon ng tulong sa bitag para po mahuli na po yung kung sino man yung, kung Miguel man po, Richard Aldava ang pangalan niya, para matigilan na po yung mga ginagawa niyang kalokohan. Kawawa naman po yung mga mabibiktima pa niya. Dahil dito, agad nagbayad ng patibong ang bitag. Isang bitag undercover nagpanggap na kaibigan ni Karen. Sa unang text message pa lang, agad itong kumagat sa aming pain. Nais ng suspect makipagkita dahil kailangan daw niya ng pera. Makaisang ka ngayon para kita tayo. Mitch, gandang hapon sa'yo. Asang ka na ngayon. Magkita tayo. Next back. Ilos prontong nakipagnayan ng bitag sa Station 3 ng Quezon City Police District. Sa tanggapan ni Colonel Alex Sintin, hepe ng QCPD Station 3, pinag-aralan ng modus ng suspect. Ayon kay Colonel Sintin, mga personal modus ito na pinag-iisipan ng suspect kung paano sila kumita by way of yung lulukuhin yung kanilang maging kakilala. So more on personal profiling ginagawa niya. Pinag-aralan niya yun. Hindi basta-basta pa sa kaibigan niya kunin niya kagad yung cellphone. Hindi. Sa tingin ko, titingnan niya muna yung mga kaibigan nitong pinakaibigan niya yung mga possible na pwedeng anytime handang tulungan itong kanilang kaibigan pag sakaling humingi ng tulong itong victim. Titingnan ko muna itong naging kaibigan ko nito, marami bang kaibigan nito. Pag nakuha ang cellphone niya, yung mga kaibigan niya ba pwede kong tawagan para hingian ng tulong. So yung mga kaibigan mo ito ay handang tumulong doon sa suspect ko, sa victim ko na to. So ito yung mga filing na ginagawa ng kanito ng suspect natin. dito, pinagplanuhan ng Intelligence Unit ng Station 3 QCPD at bitag ang gagawing operasyon. Ito entrapment to, ha. Ito, Quezon City Circle. Ortiz, dito ka sa may harap ng Quezon City Hall. Ako dito sa tabi ng complainant. Tess, ikaw dito sa likod. Yes, sir. Abak, alalayan mo ko rito sa harap ng ng complainant. Isa lang naman tong subject natin, isa lang tong suspect. Kaya na natin to. So, proceed na tayo rito, ha. Alam mo na ang position mo, ha. Yes, boss. Alalay sa akin, Tess. Yes, Dito ka sir. sa Yes, sir. Ikaw dito ko sa kabila. Itong pera, pagkabot ng complainant to sa suspect, dalawang tayo dito, ha. Kuha niyo na to. Circle. Ikaw dito. Ikaw dito, kami rito ni Abak, alalay. Tess, ikaw dito sa kabila. Yes, sir. Yes, sir. Dito tayo. Ito gagamitin natin, ha. So, yan yung pagka naiabot mo na, saka tayo shift na yung buong tropa. Okay? Go! Okay na. Go, go. Pagdating sa Quezon City Circle kung saan makikipagkita ang suspect, bumaba na ang bitag undercover na kunyari kaibigan ng biktima.
Maya-maya lang, lumitaw na ang aming hinihintay. Ikaw si Mitch? Oo, ako si Mitch. Kanina pa ako dito. Tagal mo. Ako si Richard. Oo. Yung ano, yung pera. Ikaw ba talaga si Richard? Ito yung text mo. Ano ka? Ito. Asan yung anong pera? Sige, sige. Dali na. Wala po, magpapagid lang po kami. Bilis ha? Alam mo na kung ano violation mo. Hindi ko naman po, nakuha ko lang po kami ito po. Ayan yung paglanas mo. Siya ba? Hindi ko lang po, sir. Hindi ko po Ikaw na lang niloko. kung saan ng contacts ko, ha? Hindi ko po Eh, niloko. pinalalabangan mo, ha? Wala po, kahit hindi tigso po. Sige, ano, nakuha ko lang. Pakinggan ang mga katuwiran ni Kolokoy. Hulog sa bitag, lumulusot pa. Saan mo nakuha ang cellphone ko? Ako po sa Plahero sa parking. Bayahero sa aparte. Sa aparte si Kuya Mix. Eh, turo mo ngayon kung nasaan siya. Ay, hindi ko po gagawin mo dahil kasama ko po yan yung Yun na eh. tatrabaho po ako doon. Iharapin mo lahat ng kaso niyan. Ha? Lahat tayo nutangan mo lahat ng mga kakilala Wala mo yan. naman po ako inutangan sila, no? Kahit Utangan. kumain ko po yan. Patunayan ka dyan. Okay, managot ka sa lahat. Walang mukha mo. Ha? Pagdating sa presinto, ang kanina'y madakdak na suspect tila sinaniba ng masamang spirito. Nagwawala habang pinapasok sa kulungan. So, kakasuhan naman natin itong nahuli natin ngayon sa entrapment na si certain Richard Aldama ng swindling. Babala ni Colonel Sintin. Sa mga kasama natin, lalong-lalo doon sa nagtatrabaho sa mga call center, which is the primary target nitong mga suspects na ito, ay before tayo magbigay ng tiwala doon sa kaibigan natin, ay alamin natin ang gusto. Immediately report agad sa authorities, sa ating pulisya, para sa ganun ay bigyan natin ng immediate solusyon. Gaya ng nangyari ngayon, may-report sa atin, saka sa tulong ng bitag natin. Din malaking bagay kasi yung bitag natin sa pulisya natin from ever since especially sa akin ay nagpagtulungan talaga nagtutulungan yung bitag sa yung pulisya natin at sa most of the time nasusolve natin yung kaso.